Usapang spider plant naman tayo mga ka-jungle. So for today's video ay isi-share ko sa inyo kung paano ito alagaan, paano paramihin, at bakit nga ba ito maswerte sa ating mga bahay o sa loob ng ating tahanan kapag meron kayong mga spider plant. Kaya naman kung interested kayo, tapusin nyo ang video na ito. Hello everyone! Hello mga ka-jungle! Welcome to our Facebook page and YouTube. So kung bago ka lang po sa aking YouTube channel, huwag kalimutan i-subscribe ang ating YouTube. So for today's video ay i-share ko sa inyo ang ating pampaswerteng halaman na spider plant o tinatawag ito, scientific name niya na Chlorophytum comosum o yung ibang name niya sa common name is red ribbon plant. So ang ating mga spider plant mga ka-jungle, according to NASA, top 4 air purifying plants ito. So kumbaga, naglilinis po ito ng hangin, mga toxins sa hangin kapag meron po tayong mga spider plant sa ating mga tahanan o sa ating mga bahay o sa ating mga garden na lang din. Tapos, ang kinaganda dito sa ating mga spider plant ay madali lamang po siya alagaan. When it comes to the sunlight requirements mga ka-jungle, so kitang-kita nyo naman ang pinagkaiba. So ito, nasa indoor pala kasi bagong bili ko pa lang ito. So ito naman nasa outdoor. So kitang-kita nyo yung difference ng plants na nasa outdoor at nasa indoor. Kapag nasa outdoor yung ating halaman na spider plant, medyo yung kulay niya parang, yung green niya parang nagiging light, yung light green po siya yung kanyang kulay. Pero kapag nasa indoor naman, green na green talaga yung kanyang kulay, di ba? So yan, pinagkaiba nila. So, when it comes to sunlight requirements mga ka-jungle, maigi po siya ay nasa medyo indirect sunlight lang, hindi tutok na sunlight kasi yung iba, nag-fade po yung kanyang kulay na green, naging light green. Pero kung gusto niyo naman maging ganito, pwedeng-pwede. So, pwede po siya sa indoor and outdoor. Pag nasa outdoor naman, pwede nyo ilagay sa hanging basket at nakalagay sa mga veranda or terrace ninyo o di kaya nasa balcony. And then, yung ating mga plants kapag nasa outdoor na mga spider plant, ay pwede nyo ilagay mga ka-jungle sa ating mga table kapag hindi po siya marami. Yung mga ganito palang karami. Then, malapit po siya sa bintana para nakakasagap pa din siya ng morning sunlight para maging maganda pa din yung ating mga plants. Dahil yung ating mga spider plant ay namumulaklak po siya mga ka-jungle at yung kanyang bulaklak niya po ay kulay puti. Ayan. So, lahat po sila ng mga bulaklak nila puti. So, ito din po puti. Pero parang ibang form to ng spider plant. Medyo big form po ito. So, yan. Na-propagate ko na yan. Tapos, when it comes to water requirements naman, sa pagdidilig naman, napakasimple lang mga ka-jungle. So, this plant can tell kung gusto na nilang diligan kasi medyo nag-drop down yung kanyang mga dahon. Kapag mag-drop down yung mga dahon nila, so pwede mo na siyang diligan. So, don't worry kasi this plant can thrive kahit hindi po siya madiligan like 3 days. Tapos, pagkadiligan, balik naman siya kaagad yung kanyang dahon. Sisigla naman po agad yung ating mga plants na mga spider plant. So, sa watering, you can water it tap water. Ibig sabihin tap water yung galing sa balloon. Pwede din po sa gripo pero i-ano muna natin. Stuck muna yung ating gripo para ma-evaporate po yung chlorine. Kasi ayaw po nila na may chlorine yung ididilig natin sa mga plants. Pero lahat naman ng mga plants, mas better talaga yung tubig ulan o tubig balloon. Kasi natural tubig lang, diba? So, yun, ang ating mga spider plant, very easy to take care at madali lamang po siya alagaan when it comes to watering. When it comes to the soil, so ang soil naman, mas gusto nila yung loam soil. Ibig sabihin yung medyo meron po siyang, ang tawag nito, rice hull, carbonized rice hull, o di kaya loam soil or vermicast. So kasama na po yun yung fertilizer. At mas umaano sa, ayaw nila yung parang soil na may mabato. Ayaw nila yon. Gusto nila yung mga ganito lang, yung loam lang pa. Kasi yung spider plant parang moist, gusto nila yung moist, hindi masyadong yung hindi masyadong dry, hindi din masyadong mabasa, yung moist lang. And then, better yung spider plant ninyo, ini-sprayhan nyo ng pesticide or insecticide kasi according to my research, ang ating palang mga spider plant is pagkain pala ito ng mga butterfly, mga mealybugs, or spider mites. Kaya tinawag siya na spider plant kasi pagkain pala siya. Yun yung na-research ko. Tinawag din po siya na spider plant kasi pagkain po siya ng mga spider mites. So, tignan nyo naman, hindi perfect yung mga dahon ng spider plant kasi minsan kinakain po siya ng mga spider mites. So, mas better maggawa na kayo ng mga
homemade pesticide katulad ng ginawa natin. May video tayo doon, yung dishwashing liquid at saka vinegar, paghalo nyo lang, tapos spray nyo lang sa inyong mga plant. When it comes to fertilizer naman mga ka-jungle, sa pagpapaganda, pagpaparami dito sa ating mga dahon ng ating mga spider plant, so wala akong nilalagay dito ng mga fertilizer. Pero nung nandun sila sa aking garden, sa terrace pala, itong ating spider plant, kasi nilagay ko to sa aking kwarto, pinifertilize ko siya ng Bitsin o MSG. Mas gumaganda po sila. So, depende lamang po sa inyo kung gusto nyo hindi maglagay or pwede naman maglagay kayo. So, depende sa inyo. Pwede mo siyang i-shower buong dahon, dito lang, gaganyan mo, para mas maging maganda po yung ating mga plants. Kasi maninipis masyado para po siyang mga grass ating mga spider plant. So, sobrang ganda po ito ang ating mga spider plant at saka madali lang po alagaan. And then, ang kinaganda dito, very common, mabibili kahit saan. Then, meron kami available sa aming garden. So, pag-usapan naman natin kung bakit ito maswerte sa ating mga tahanan o sa ating bahay, ang ating mga spider plant. Dahil according to my research, promoting progression and rejuvenation in one's life, sabi daw nito. So, yan yung meaning nito ng ating mga spider plant according to Feng Shui. Tapos, abundance and prosperity. Top 4 din po ito na nasa NASA, which is air purifying, which is pampaswerte sa ating mga tahanan. So, let's go ahead to our propagation o pagpaparami ng ating mga plants. So, guys, mga ka-jungle, I am using a very nice soil mix, which is galing dito sa garden. Tapos, hinaluan ng aking gardener ng rice hull. Shout out sa iyo, Olivia. Oh. At sa aking videographer na napakaganda na si Nena. Okay. So, yun, team po kami dito, team Timang. Churot. But anyways, paano sila paramihin ating mga spider plants? So, I'm using the soil mix, which is the substrate of very nice. So, yan, parang moist, maging moist po. Lagyan lang po ng rice hull. 2 pot. So, paano paramihin ito i-propagate, mga ka-jungle? Simple lang. So, kukunin nyo lang po kanyang ugat. So, hatiin nyo lamang po sa gitna. Sa gitna nyo po hatiin para kasama po yung ugat. Yan. Meron na kayong 2 spider plant. So, simple lang at itatanim lang natin dito. Paparami. So, ayan, ganito lamang po magtanim ng ating mga spider plant. Simple mga ka-jungle. Hindi ko alam kung spider plant. Yung kanyang ugat, meron po siyang parang mga maliliit na, tinatawag itong carrot roots. So, yan. Yan yung kinaiba ng spider plant. Investment, kung gusto nyo magbenta ng mga plants, pwede po mga ka-jungle dahil mabenta po yung ating mga spider plant dahil pampaswerte po ang mga halaman na ito. So, yun lamang po ang ating care tips, pagpaparami at sharing information about this spider plant o Chlorophytum comosum. So, tatandaan nyo po yung scientific name is Chlorophytum comosum para pag ituro po sa inyo anong halaman ito, at least you know the scientific name talaga niya. So yun mga ka-jungle ang ating spider plant. I hope may natutunan kayo paano ito alagaan. And if you like this video, don't forget to share, like, subscribe, and follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress.